Welcome na naman po tayo sa isang episode dito sa nag-iisang tanging podcast na napaka-generic. Ako pala to si Bert Portea. At ako si Jenfel POGI ng Mandarime. Ayan, Welcome sa Usapang Berde! Usapang Berde mga kamaster, no? So, kahit anong pag sinabing Berde, hindi ibig sabihin ng bastos pag-uusapan natin dito. Oo nga. Hindi porket Berde mga kaibigan usapang kabastusan ang pag-uusapan natin dito, no? Alright. So ngayon, ang mga topic natin dito is everything under the sun. So okay, so ito medyo kailangan ng knowledge. Itong topic natin is about sa mga conspiracy theory. Conspiracy theory. Grabe. Pero bago tayo magsimula, direct, gusto mag-shoutout muna tayo sa ating mga sponsors. Sige. Diba? Sa ating mga viewers dyan. Meron ba tayong viewers ng last content? Meron na, may mga nag-likes na at may mga nag-like na. Sa mga sa Messenger ko, may mga nagme-message na rin ng looking forward sila sa Usapang Berde. Yun. Pero baka may mga dagdag na tayong sponsors dyan, direct. Oh, grabe guys. Isipin nyo yung setup pa lang ng recording natin na to, sobrang laki na ng ginastos ni Direct Bert. Hindi naman. Ito, yung mga sponsor lang ba to? tipid version lang naman Tipid din. version lang. Yung mga budget friendly dyan sa Raon, mga kaibigan. Yan. Sa mga Raon, yung mga shoutout dyan sa mga electronics, sa mga nagbebenta dyan ng mga quality na mga Bluetooth speaker. Yan. Yun. Nabuo to, gawa ng Quality, mga tropa, sponsor. At kayo, kung gusto nyo magpa-sponsor, mga, ano bang tawag natin sa mga tropa natin? Mga tropang berde. No? Sa mga tropang berde, message nyo si Direct sa Dasbang Kalubayan page niya or sa Bert Portea page niya para every time na gagawa kami ng podcast, ipa-flash namin ng inyong mga logos, no? At hindi lang yan, sponsors yan. Hindi lang yan, sa mga viewers natin dyan, hindi lang basta sila magiging listener dito, baka in the future baka kasama na sila dito sa podcast na ito. Studio view, face-to-face podcast. Pero sa mga wala muna, maaari kayong maging caller, masaswerte yung mga magiging caller namin. Oo nga. Siguro maya-maya pa yun. So, okay. So, doon na tayo sa topic natin about sa mga conspiracy theories. Okay. So, conspiracy theories. Kaibigan Jenfel, bakit napapansin ko sa mga conspiracy theories, no? Kahit ano man topic yan, laging hindi nawawala dyan yung Bible. Bakit yan? Oo, kasi ang Bible ay isa sa mga pinaka well-preserved document na well-preserved historical document talaga from beginning of time until the end of time na-document siya. At ang Bible din tinutugrihan lang books of books. Oo. And ang Bible kasi, marami magki-claim dyan na hindi totoo ang Bible, gawang tao lang ang Bible. Pero sa totoo lang mga katropang berde, ang Bible ay this is a book na inspired ni God, yung mga taong yun. At the same time, ang maganda dito, dahil nga inspired sila ni God, yung mga taong to, iisa lang yung sinusulat nila. Meaning, nag-co-relate sila with one another from beginning, from Genesis to Revelation. Lahat sila nagsasabi lang ng iisa. Sa bagay naman, napaka-imposible naman na kung si God lang mismo ang magsusulat nun, diba? So, physically. Pwede naman physically. Pero, the thing here is that God allowed men to write his documents, which is the Bible. Yun yung kumbaga, kasi ang Bible ginawa yan hindi lang para utusan yung mga tao na sambahin niyo ako, wag yung hindi. Yung Bible ginawa upang ipakita ng Diyos sa tao na mahal kita, 'di ba? At the same time gusto kitang
gusto kitang makasama, which is yun yung original na plano ng Lord. If you're going back to Genesis, 'di ba? Direct ginawa ng Lord ang Eden, no, ang earth na perpekto. 'Di ba? Walang lahat maganda, Parang walang pang pollution. walang death. Saka No. abang nga hayop di nagpapatayan dahil walang gutom. Hindi ko sure kasi yung mga leon ay carnivore na. So, Nung panahon na kinakain yun, nila? na yun. Pero ang pagkakalam ko sa scholar, mga Bible scholar, ang history ng gutom ay simula nung nakain nila yung apple. Hindi apple. Actually, Ayun nga. maganda yung ganitong usapan. No? Sige, para ba kayo ng knowledge? Oo. Actually, nagsimula the time that Adam and Eve ate the fruit of truth and evil, no? That is the beginning of sin. And because it's and nagkaroon ng kasalanan yung tao, it means na nag-separate yung tao sa Diyos, no? Yun yung naging consequence natin, na separate ang tao sa Diyos. Ang sabi, kung babalikan natin yung Bible, sabi ni sige, balikan natin yung Genesis, ha. Para sure lang. So, pinag-uusapan natin dito yung moment na pagkain ng apple ba o ibang prutas? Ang sabi, the fruit of truth and evil, no? Yun yung hindi apple, kasi kung apple yun, para araw-araw may nagkakasala. Kumakain ng apple. Oo. At sana pinagbawalan ng apple na yan. Oo. Walang sinabi sa Bible na apple yung na yun, yung apple yung fruit na yun. Teka lang, ha. Hanapin ko, ha. Maganda tong Okay. topic na to. May mga research tayong mga... Sabi dito sa Genesis chapter 2, no? Ito yung Genesis chapter 3 pala, chapter 3. Ito yung time na tinetempt na si Eva, no? Sabi dito, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. He said to the woman, sino sabi? Yung serpent, di ba? Yung serpent. Okay. Sino yung unang kinausap niya? Ang pagkakalam ko dyan ay ang si babae. Oo. So, he said to the woman, ikaw woman, kung ikaw nanonood. Diba, mga woman. Sabi niya, he said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Nagtanong kagad. Diba? Anong sagot ng babae? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Okay, so may tinuro siya kung saan yung bawal. Oo. So, ano daw yung tree na yun? Yung nasa gitna, 'di ba? And you must not touch it. Ito yung sinabi, ha? You must not eat the fruit from the tree. You must not eat the fruit from the tree that is in the middle of the garden. Unang command. Pangalawang command, and you must not touch it. Yung pangalang paghawak, napaka, Touch. Touch pa lang yun, ha? Touch. At yung sabi, dalawa yung yung utos. Una, wag mong kakainin at wag mong hawakan or you will die. Yun yung sabi ni Eve dun sa serpent na sinabi sa kanila ni God. Tapos sino ang nagsabi? Si God. sinabi ni God kay Adam at Eve.
At Okay. yun yung sinagot. Pero ano sabi ng may serpent pa dito eh? Sabi ni serpent, 'di ba? You will not certainly die. So technically yung serpent it's an animal na sinasabi nila parang this time pwedeng parang si Satan daw 'yon, 'di ba? Pwedeng ano niya tawag dito, pwedeng alipores ni Satan, 'di ba? Pero yun, pero clearly na serpent. Kaya nga 'di ba yung mga ahas ka. Ahas ka, taksil ka, Oo. gano'n. Kasi makasalanan ka, ahas ka. Ahas ka, yun pala nagsimula yung term na yan. No? Oo. So, doon nagsimula yun. So yun nga, sabi ng serpent, you will not certainly die. The serpent said to the woman, Okay. for Mayroon tayong caller ngayon, si Boss Setroc, from the Berdeng Kahoy, no? sige. Sige. Narinig mo ba? Oo, right. Ayan, Boss Setroc, hello! Hello. Ayan, kasama ko si Jenfel dito at kami Naririnig niyo po nagpo-podcast ba ulit. kami? Magandang hapon sa inyo mga kuya. Yun. Ano ba ginagawa mo ngayon sa mga oras na to, Boss Setroc? Ay nga lang. Mukhang Wala akong tulog. nagugas ka pa ng pinggan, ah. Hindi na nag-break. Okay. Pwede ka pa pupunta sa mas maliwanag na signal kasi medyo parang galag yung boses mo eh. Kaya. Ayan, ito pala mga ka-listeners, no? Si Setroc pala ang isa sa mga champion ng Berdeng Kahoy tournament ng sa mga rap battle natin. Okay. So, Boss Setroc, again, sa another podcast ngayon, magpakilala ka muna. What's up mga Play Setroc mula sa Provincia ng Mindoro. Nandito ngayon sa Malabon. What's up, Berdeng Kahoy? Malabon. Nasa Malabon pala, no? So, totoo ba na masarap ang merienda dyan ng pansit Malabon? Sa Hendrik, di ko pa nahitikman. Boss, tanong ko lang, bakit sa Malabon bihira ako makakita ng pansit Malabon? Oo nga. Totoo nga. Yo, Paros karamihan, na kami dito. Paros. karamihan pag nagpunta ako sa Malabon, nagtatanong ako, saan po ba dito yung nagtitinda ng pansit Malabon? Wala nga na daw. Wala daw silang tinda. Pero Malabon, sa Pero, Malabon ka. pero nasa Malabon ka. Paros na kami dito. Dapat ginawa nilang Pares Malabon, di ba? Kasi maraming pares na. Okay, Setroc, dito sa episode na to is pinag-uusapan namin dito yung yung creation. Kung ikaw ba, meron ka bang kaalaman doon sa creation of God? Creation of God. Sila Adam, saka si Eva. Sa kanila. Meron ka bang idea may background ka ba sa na yon, sa kwento na yon? May na ako dun eh. Sige. Sa iyong pananaw, paano na lang din nagawa yung paano nangyari ang creation? Sa kanilang dalawa, direct. Sa iyong pananaw. Sa iyong knowledge, ano ba yan? Sa science ba yan na mula tayo sa unggoy at tayo ay nag-evolve? Ikaw, saan ka ba naniniwala na saan tayo nagmula? O nga, sa tingin mo, paano nagsimula ang tao? Boss? Science. Science. Tayo. Kasi ako sa akin lang direct dahil may sarili nga tayong paniniwala eh. Okay. Hindi ako siguro naniniwala doon na nanggaling tayo sa unggoy. Sa akin lang. hindi sa unggoy. Anong hayop tayo nang galing? Kasi ako sinilang ako, tao na ako eh. Oo nga naman. Hindi ka naman isinilang na paglabas mo sa nanay mo, unggoy ka. Diba? Yun ang naabutan ko. Yun ang pananaw ko. Yun naman yung logic to, di ba? Okay, so Yeah. sa simula pa lang meron ng species ng tao.
Opo. Para sa akin lang, direct. Para sa akin lang. Hindi ko alam Ayun. sa mga viewers natin. Ano naman, sa mga magbabash dyan, ito ay kanya-kanya tayong mga teorya. So, maaring yung mga ibang tao makakausap natin is ibang mga teorya. Siyempre, si Boss Setrock, ito naman din yung kanyang teorya kasi hanggang ngayon, pinagbabatihan pa rin ngayon kung ano saan nga ba mula ang tao. Oo nga. Tama. Oo nga. Lalo na yan si Charles Iba Darwin. direct. Halimbawa na lang, pag may mga sinaunang tao, mga ganun, Mm-mm. malamang yun yung sasabihin nila na nanggaling sila sa ganun. Pero pag mga kabataan ngayon yung interview nila na hindi nila alam yun, kaya Meron, yun din ay sasagot nila. meron nga, sabi nila, ang mga Pilipino daw galing sa kawayan. Oo, Sa kawayan, sa kawayan. Si Machete, di ba? Si Malakas at Maganda. So, yung mga Pilipino daw nanggaling sa kawayan. isa rin yun Oo. na theory, di ba? Na may isang lumang may isang lumang parang malaking puno. Tapos tinamaan ng kidlat. Pagtama ng kidlat dun sa puno, nahati. Paghati, may lumabas daw na na lalaki at babae. Doon daw na parang doon daw lumabas si Malakas at saka si Maganda. Isa sa Filipino folk. Yun yung Filipino. Tapos sa Japan nga, 'di ba? Sabi nga nila, kaya nga daw sila yung the land of rising sun. Kasi yung Okay. lahi daw nila Oo. galing sa Diyos ng araw. So, yung Diyos ng araw bumaba dito sa lupa. Kaya pala yung flag ng Japan araw. Oo. Yung Pula. Setrock, mo lang nalaman yon. Ngayon lang. Thank you. Kaya maganda tong podcast na to para marami tayong mga open na mga Pero direct, idea. Mm. pero direct, yung nag-aaral ako na pag-aralan din namin yan eh. Ah, Sa yung sinaunang taon, tawag doon taong tabon, yung tawagin. Ayan. Yan yung mga parang yung mga unang Pilipinong tumawid sa sa Pilipinas. Mga tao. Mga katutubo, mga ganun. Million of years. Katutubo, May tao na sa Pilipinas yung mga taong tabon. tabon. Sabihin, hindi naman sinabing unggoy na tabon, diba? Sabihin, tao na siya. Siguro yung kilos, ganun. Kasi parang tao nga rin naman yung may kamay, may paa, may ganun yung kilos. Astaan, parang medyo nakayoko maglakad, ganun. Medyo hawig din. Kaya nasabi nilang unggoy. Kaya siguro ganon. Kasi syempre, pero Taong tabon talaga. Tao hindi pa pa rin. naman kasi sila ganon ang tawag dito, Andumar ba yun? Na tinatawag. Parang, Homo erectus. Mga Homo erectus. pero tao na yun. Di ba? Direct, may nabilitaan ba sila na May nabilitaan ba sila na tao na may buntot? Oo nga, no? So, wala. Di ba wala? Oo. Wala. Wala. So, una pa lang, ang species ng tao nagsisimula na tao na. Yun Tao na. Yun na yun, tao na. Ayan. So, wala namang mali sa sinabi ni Setrock, no? Kasi ito ay pawang mga kanya-kanyang mga teorya. Okay. Dahil ako kasi, yung school eh. Ayun. So, at least, diba, may isang... Yung school ka pala, Setrock? Saan ka nag-aral pala, pre? Mindoro ako, taga Mindoro po ako. Shoutout sa mga taga Mindoro dyan. No? Yeah. Shoutout sa inyo. Saan sa Mindoro, Setrock? Occidental Mindoro, San Jose. Barangay Pag-asa. Barangay Pag-asa. Nako. Pag kayo may internet dyan sa Barangay Pag-asa, Ayan. mapapanood nyo ito. Ayan, Shoutout nga pala kay Setrock, no? si Setrock, naka-on air ka. So, pag ito na-upload, naging reels, batiin mo na yung mga gusto mong batiin. Let's go! Yeah, binabati ko una syempre, Berdeng Kahoy Rap Battle League. Yeah. Sana makababa pa ako dyan sa sunod. Tsaka sa mga tropa ko dyan sa Pag-asa. Cortez family, Miranda family. Ayun. Tsaka sa lahat ng sumusuporta sa Berdeng Kahoy, syempre. Sa Usapang Berde. Mm. Ayun. Sige, Sapang Berde, yun. Supportahan nyo rin. sige. Ang last question ko, ano bang minemerienda mo ngayong oras na to? Nagme-merienda ka ba, Ngayon, Setrock? kakatapos ko lang kumain eh. Ayun. Kanin tsaka ulam. Ano ulam mo? Anong ulam mo Kakatapos ngayon? ko lang. Lunch break yung kanyang
Pinagsama na yung lunch, yung merienda. Tsaka agahan. Lahat isa na. Oo. Parang Kuya tao direct at may parating akong battle ngayon sa Ayaw nga pala, sige, yayain mo sila pala ngayon. Pag natapos to, yayain ka agad. Sige, bigay mo sila, go. Hinanyayahan ko kayo sa March 15, ngayon parating na 15 sa Buhay Verde, Las Piñas. Second stage na tayo doon, tapos ng semis, sana makatagos. saang Oy, saang rap battle yan. Going to finals pa na si Setroc, ha? Saang rap battle yan. Direct, hindi ko marinig eh. Saang liga yan, kapatid. Saang liga. Buhay Verde kay Kuya Wardy. Buhay Verde. Okay. Mm. Alright, shoutout sa Buhay Verde, no? Mabuhay tayo mga berde. Daming bear na pala ngayon. Verde talaga. Pero tayo na, berdeng kahoy pa rin. Huwag ka mamumura. Berdeng kahoy pa rin. O sige, Setroc, may tatawag pa ng mga iba pang mga listeners about sa topic natin. And then maraming salamat sa naging oras mo, Setroc. At pag ito'y naging reels na, i-share mo to, ha? Yes naman, syempre. Ayun, sige. Maraming salamat direct, maraming salamat. Sige, mag-PPM ako sa'yo after mga ilang minuto, mga ilang oras about to sa mga sa mga podcast natin. Thank you po, thank you. Thank you. Ayun ang theory ni no. O nga naman species na agad ang tao kasi isipin mo, ang lion ba? Lion na ba siya agad? Oo. Sa tingin ko, yung lion, ginawa talaga siya. Oo. Lion na. Lion na. Lion na. Ba't di siya nag-evolve? Siguro yung ways of living nila. Na parang na-complete na. Siguro pwedeng Okay. Sa tingin ko, direct yung kwento mo kanina. Yung lion ba, pa lang, walang patayan, walang ganon. Simulang lion na. Oo, parang ganon. Ewan ko, pwede din na nagsimula sila muna sa mga prutas-prutas lang kumakain. Di ba? Kasi nakilala natin sila na carnivores. Ng carnivore na, yung mga buhaya, yung may mga ibang isda, di ba? Baka pwede yon na parang sa umpisa parang herbivore lang muna sila. Pero eventually parang yun yung evolution naman nila yung pwede nag-evolve na lang din sila dahil nga sa time, at diba? sila ay hindi na nagbago yung gawa ng nakompleto na yung pamumuhay tapos nila. parang Kasi dahil yun na lang yung naging available na resources nila, nag-adapt na lang sila na kumain ng karne. Ganun din sa ganun din sa din to. So parang kumokonekta, parang parang si Setroc ay naniniwala siya kila Adam and Eve. Adam Kasi and Eve. Tao na agad. Oo. Kumbaga, Tao agad. naniniwala siya na ang tao ginawa talaga ng Diyos na tao. Hindi siya sa evolution. Oo. Tao na talaga siya na may mata, tenga. Kasi tayo kung ibabalik mo yung nakaraan, galing tayo sa isda. Sabi nila. Isda. Diba? So siguro ako dati noon, goldfish, mga ganyan. Ayun, isipin mo rin naman ang chimpanzee ba ngayon sa panahon ngayon nag-i-evolve pa rin ba yung chimpanzee? Kasi kung isipin mo kung nag-e-evolve talaga yung mga hayop, kung galing tayo sa hayop ng mga tao, ibang bakit yung ibang mga hayop pa rin? Hindi naging tao. Oo. Pero sa bagay, minsan nga yung buhaya nasa EDSA Bisa pa ka nasa yung iba, marami tumatakbo ngayon. Di ba? Nakita sa TV. Nasa TV. Gumagano. Nagsasalita pa. Gumaganon pa. Nako. Yan talaga mga politics na evolution. Yung iba gumaganon. Okay, so hanap tayo ng mga iba pang mga online. Ito. Si Boss JC. Yan, si Boss JC, no? Sa mga nakakilala sa kanya, na-meet na natin yan doon pa sa San Pedro. At isa yan sa mga magagaling pagdating sa mga ganitong mga topic na pero maganda.
maganda rin yung nabanggit mo kanina na sa kanila nang galing lahat ng buhay sa Japan. Tama ba? Tama pagkapag-identity ko. Parang mamaya, pag-usapan natin yan. Yan, sige. Mukhang busy pa sila. But anyway, sige. Tulungan mo ako, Boss Genpel, sa paghahanap ng mga ating mga maaaring makausap by on air. Sige. Ayan. Wala balik pa tayo sa, nagre-reply eh. So balik tayo dun sa history of mankind. So okay, sabihin din natin na nalikha na ang na tao talaga, Mm-mm. at ito ang isa sa mga tanong ko. Pero, Oh. direct i-interrupt kita dyan. Hmm. Speaking of evolution, di ba? Okay. So, huwag tayong lumayo doon. Nandun pa rin tayo sa evolution, di ba? Going back dun sa kay Eva at Adan, alam mo ba na naniniwala ako na si Eva at Adan ay sila yung perfectong form ng tao. At Oo. Kasi sila yung perfectong form ng tao. At yung tayo ngayon, tayo ay isang de-evolved form ng tao. what do you mean? Parang Di ba? nagda-downgrade? Di ba? Si Charles Darwin, ang sabi niya, ang tao ay galing sa unggoy. Di ba? Tapos as the year goes by, nag-evolve, gumaganda yung natin. Tama? Kasi nag-aasawa, yung katawan natin kumukuha ng stronger genes, iniiwan yung mga recessive genes, 'di ba? Kaya gumaganda yung itsura ng tao, 'di ba? So, kaya ganito na tayo ngayon yung itsura natin. Pero naniniwala ako Na mas perfecto sa kanila. na the time that the Lord God created man, that is the perfect form of human being, which a man can fly, a man can teleport, a man lahat can pass nagagawa through nila. walls. Oo, at pwedeng kumain and At di nagugutom. oo, something like that. At alam mo yun, the usual. Pero man cannot be limited to just physical forms. And one of my theory na ganoon ang nangyari, ang tawag kas ang ano ko doon, ang paniniwala ko doon, yun yung tinatawag na heavenly being, no, or heavenly form. Kasi erecta pa from God. Kasi Rekta pa si Adam tsaka si Eve, kung babasahin mo ulit ng Genesis, ang sabi ni God, no, let us create man in our image. So basically, Adam and Eve, Adam muna. Si Adam is the perfect image of God. Ngayon, si Eve naman ay galing kay Adam. Mhm. 'Di ba? Kaya nga siya Eve, kasi nanggaling si Eve kay Adam. Ngayon, nung nagsama na sila at nagkasala sila, nag-downgrade sila, which is yung current ngayon. Dahil para sila nag-downgrade dahil sa kasalanan. Yun na yung nawala na yung mga abilities na kakaiba. Okay. Ang ano ko doon, ang theory ko doon is that when Jesus died, di ba, sa cross, after 3 days, bumangon siya. I mean, after 3 days, Nawala siya. binuksan yung wala si Jesus doon. Tapos nagpakita siya sa mga believers. Tapos nagpapakita siya sa mga believers. Sabi Sa pa nga, apostles. may time doon na yung sila Peter ay nangingisda, galing sila sa sa laot, no? Sabi nila Peter, matagal, ilang oras kaming nasa laot, kami yung ganun. Wala, ni isang isda wala kaming nahuli. Pero nung sinabi ni Jesus, bumalik ulit kayo at itapon ninyo yung net ninyo sa isang side ng bangka. Pagtapon nila, nung nag-obey sila, lahat ng isda pumunta doon.
So merong kapangyarihan si God ay si Jesus na makipag-usap Mm-mm. at naglakad pa. Oh, hindi pa 'yun. Ah, Hindi pa yung time na naglakad si Jesus. Kasi the time na naglakad si Jesus sa tubig, kumbaga talagang 100% God, 100% human pa si Jesus noon. Yung tinutukoy ko is 100% God and naka-heavenly body na si Jesus. Kumbaga, naka-beast mode na talaga si Jesus noon. godlike. Oo. Para godlike na. Oo. So, yung tinutukoy ko is yung time din na isipin mo sarado ang lahat ng bintana at saka tawag dito, tsaka mga daanan, tapos biglang out of nowhere, biglang nagpakita si Jesus sa mga disciples niya. Specifically kay Thomas. Bigla na lang nasa loob ng bahay. Nagulat lang sila. Nagulat na lang sila. At nandun na, may tumawag na lang. Nakasama na nila agad. Bigla na lang, si Jesus. Hindi Parang ganun. Kasama na natin. Oo. Kasi sabi hindi siya nag-knock, hindi siya... Anto na, pumasok na lang siya. Tapos, ang sabi pa nga ni Jesus, meron ba kayong dyan? Meron ba kayong makakain? Isa yon, isa sa mga... Oo, sabi Jesus, meron ba kayong makakain dyan? May isda ba kayo dyan? Meron ba kayong tinapay? O isabihin, yung part na human siya. Oo, na yun yung heavenly human being. Na yun yung perfect form ng tao. So, mahahawakan ka, pero you can be able to pass through walls or because you are no longer bound of the sin of this world. So, grabe yun. And that's one of the cursed things na nangyayari sa tao. Bakit hindi natin magawa yung mga gusto natin magawa? Bakit? Kasi nasa cursed world ka. Sinasabi pa lang pagkasilang mo, may kasalanan ka na kagad. Diba? May kasalanan ka na kagad. And that's the original sin is being sin. passed. And that's the reason why kailangan mamatay ni Jesus sa cross. Because he needs to bear that weight of all human beings' sin. To die in the cross, physically, figuratively, mentally, whatever, diba? He needs to die and end everything. And kaya nga sinasabi palagi sa Bible na in order for you to be saved is you have to believe that Jesus Christ is Lord of all. And you have to confess your sins na ikaw makasalanan, and you need Jesus to be your God. And ano mo yun? You have to stop sinning and all. Well, kapag tinanggap mo si Jesus, hindi naman isang proof na wala ka ng Okay, so isa paraan para if you put Jesus in your life is yung lahat ng mga from the beginning na original sins is mawawala. Mabubura din yan. Yung rason ni Jesus kaya siya napako sa cross is mawala lahat yon. Na lahat ng yon mapunta sa kanya. So, kumbaga lahat ng... Actually, hindi mawala. Inabsorb kasi ni Jesus. Inabsorb ni Jesus, and only death can pay death. Ganon. Only death can pay death. Which is the death of Christ. Yung nagsustain para maano yun. Kaya nung after 3 days bumangon si Jesus, 'di ba? Nakaano si Jesus. Yun yung proof na sabi pa nga ni Jesus kay Thomas, Thomas, hindi ka dito, sabi niya ganun. Sabi niya, hindi ka naniniwala na sabi niya, di ba maniniwala ka lang pag nakita mo yung butas sa kamay ko? Nung wala pa si Jesus doon, nagkwento-kwentuhan sila. Kasi sabi ni Thomas, kasi sinabihan siya ng mga disciples. Sabi,
sinabi yan si Thomas sa mga disciples. Sabi, nakita namin si Jesus, ganyan-ganyan. Kita. Oo, nakita namin sila Mary Magdalene. Eh, siyempre, sila yung mga Buhay na unang buhay araw. si Oo, Jesus. nabuhay si Jesus. Nabuhay si Jesus. Hmm. Oo, sabi nila. So, sabi ni Thomas, hindi nila kasama si Jesus, ha? Hindi nila kasama noon. hindi nila kasama si Jesus. Anong sabi ni Thomas? Maniniwala lang akong buhay si Jesus kapag nahawakan ko yung butas sa mga palad niya. Pag napuso ko, ganun. Oo. At nakapako yung tawag dito yung parang, di ba yung inano siya dito? Yung spear dito. Yung inano. Sinaksak Hanggat siya hindi dito. ko nahahawakan yun. Napapasok yung ganun. Oo. Ano sabi? Wala si Jesus doon, ha? Wala si Jesus. Pero anong nangyari? Nung lumabas si Jesus, nagpakita si Jesus kay Thomas, ano nangyari? Sabi ni Jesus, Hawakan mo. Thomas, halika nga dito. Hawakan mo to. Pero parang nakakilabot din sa side ng bigla na lang din parang pagkasabi mo lang, sige nga, hawakan mo. Di ka na din. Kaya nga ang tawag kay Thomas is Thomas the Doubter. Thomas the Doubter. Oo, kasi sinabihan na siya na nabuhay si Jesus pero hindi pa rin siya naniniwala. So may mga tao ganun talaga, sinabihan ka na. Eh sa ngayon, talagang kailangan isipin mo kung totoo ba o hindi. 'Di ba? Pero noong araw kasi, your word is your tawag dito, your word is your pact. 'Di ba? Pag sinabi mong, sige, magkaanak kami ng 10, dapat magkaanak ka ng 10. 'Di ba? O kung your word is your pact. Kaya kumbaga, 'di ba? Ngayon, word is cheap na lang eh. 'Di ba? Pero doong araw, ganon. Kaya nga sabi ni Thomas, sige. Sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita. Kaya sinabi ni Jesus, no, blessed are they who believe, no, na hindi nila nakita. Kahit hindi nila nakita, naniwala sila. So, yun. Isa rin yun sa mga Okay. wait lang. By the way pala, no, so nabanggit na rin natin yung pagkapako ni Kristo. No? Itong interesting fact, no. Itong taon na to is is 2020, 2022 ay yun na rin ba yung pagkapako ni Kristo? Wait lang. 2022? Ay, 2025? Paano hindi ko bagets? Yun yung panahon na pinako si Kristo no? 20,000 years ago na. 2025 years. Pwede. Pero alam ko kasi may mga iba pang may iba pa kasing mga parang computation yan. Hindi ko sure kung gano'n nga. Pero dahil nandun naman na yung mga Romans, no? Nandun na yung mga Romano during that time. So, wait lang. Ganito ko na lang. Hindi ko na yun. Saka knowingly, ang mga Romano din ang gumawa ng calendar natin, di ba? Oo. At doon po sila bumase. Oo. Grabe. So, technically, talagang... sila rin ang year 1. Oo, kasi sila na yun eh. Sila Augustus na yun. So, ibig sabihin, Augustus, nakita na yun August. si Jesus. Okay, meron tayong tatawagan si Pastor Cesar. Yan. Pakisabi kay Pastor na tayo ay naka-on air, ha? Podcast tayo. Okay. Hello, Pastor. Ayun. Hello. Hello bro. Hello. Ito po ba si Pastor kumusta? Cesar Salameda? Salameda, yeah. Yeah. Nanalo ka ng 1,000 pesos! Ayun pala, Pastor. Boss Cesar, tayo ngayon ay naka-on air, naka-podcast po tayo, marami po tayo, naka-live po tayo, maraming mga nakikinig po ngayon. So, mari po ba namin hingin yung oras nyo para sa kaunting katanungan? Pwede naman po. Pwede. Yan. So, bale pala kasama ko si Jenfel, bale ako po si Bert Parteya, so ako po yung nag-host nito ng podcast na Usapang Berde.
So ngayon po kasi ay pinag-uusapan po namin dito yung sacrifice of Jesus Christ, no? So Jedfel, anong mga gusto mong tanong kay Pastor? Pastor, bago tayo magsimula, baka pwede ka Pakilala muna pala. Pakilala, Introduce yourself. shout out, ganun. Sino ba yung mga gusto mong batiin, ganun. Sige, Pastor. Okay. Ako nga pala si kapatid na Cesar Salameda, isang kompositor ng gospel music, Wow. at Philcom yan. miyembro ng Philcom, at kasalukuyang gumagawa ng mga gospel music ngayon, at kasalukuyan din na humahawak ng isang house church sa Antipolo. Pastor, ano pala pangalan ng church ninyo? At saka pa-shoutout naman, Pastor. Pa sa mga sa mga listeners na po natin ngayon. Bali, ang pangalan ng church namin, Missionary Christian Church. Missionary Christian Church, shoutout sa inyo. Diyan po ba yan sa Iambay na tagpuan sa Calao, Manila, kung di ako nagkakamali? Saan? Antipolo nga daw eh. Sa Antipolo pa. Sa Antipolo. Bali, ano pa lang siya, mission pa lang siya. Mission Church. Ayun. Saan ba na kayo ngayon sa Antipolo, Pastor? Sa Baras, sa Painaan. Sa Baras. Di ba yung Baras, ibang ano yun? Ibang municipality na yun? Basta Baras Antipolo. Basta sa Painaan siya, Painaan na lugar. Okay. Pastor, baka may i-shoutout ka pa ba or pasasalamatan, ganon? Mga sponsor, baka may gusto kang i-vlog. By the way pala, Pastor, gusto mong i-promote na kanta. Ano pala, ang mga naka-live stream tayo ngayon at meron tayong 48,000 listeners ngayon. Yun! Yun. Praise God. Yes. Baka may gusto kang i-promote na kanta or album, Pastor, i-promote mo na. Shout out. Shout out nga pala kay Pastor Jose Nigapatan. Siya yung pinaka-manager namin sa music production ng Bawat Tibok ng Puso Music Production. At nais kong i-promote yung aking album na Driver ng Buhay. Yun, maganda yan. Driver ng Buhay, pakinggan din nyo. Saan available na mapakinggan yan, Pastor? Available niya sa Spotify, sa mga sa YouTube at sa iba pang platforms. Ilang kanta ang album na yan, Pastor? Mga 8 kanta na. 8 kanta which is available in Spotify and YouTube. Available in Spotify. Ayun, mga ka-blessings, mga ka-berde, tropang berde, pakinggan ninyo. Driver ng Buhay by Pastor Cesar Salameda. Yun! At ano Amen. pala, Amen. Boss Pastor, kung interesado ka, maarating gawin ng music video yan. Under ng Berting Kahoy Production. Pala Pastor, di ba naghahanap ka ng ng mag-shoot ng music video mo? Ayan na, Berting Kahoy na nagpe-presenta. Ayun. Ngayon, Pastor, balik na tayo sa topic natin. Kasi ngayon, Pastor, nag-uusap-usap kami about sa kabatayan ni Jesus, no? We're talking about dates here. We're talking about dates. So, syempre ikaw, kahit paano, mas may alam ka kaysa sa akin na regarding with the chronological orders, no? Okay. ng Bible, 'di ba? So, Yes. Pastor, nung tawag dito, kailan ba pinanganak according to the records? Kailan ba pinanganak si Jesus at parang kailan ba namatay si Jesus? December 5, 25, di ba? Tama ba? December 25. Marami nagsasabi, December 25. Pero kung ating aanin ng Bible, mga
month of uh, month of March. I think month of March yun. Ang birthday Kasi- ni Jesus. Oh, hindi naman talaga kasi nung birthday ni Jesus, eh yung mga tupa nasa labas. Ah. Kasi nasa loob ng sabsaban si Jesus nung pinanganak, di ba? Yes. So, kapag taglamig kasi, hindi pwedeng nasa labas yung mga tupa. Oo, Kasi sa ngayon sa karamihan sa kanilang kaalaman taglamig ang birthday ni Jesus. So Pero sang bansa sa Bethlehem po yun, no? So technically ang Bethlehem ay nasa Israel. Israel. Oo. So yes, ang December ng Israel ay nag-snow po ba yan o napakalamig? March nga daw eh. Hindi ko sabihin natin na December 25. So wala nagpapastol noon. Wala nang papastol kasi malamig. malamig Oo. Kung December 25 pinanganak si Jesus, So technically malamig sa and according sa event is may pastol na Oo, nasa labas present, kasi yung diba? mga pastol, so ibig sabihin, mainit. At silang unang nakakita. Tama po ba, Pastor? Silang unang nakakita ng star? Yung mga Mga pastol. yung mga pastol. Ang una nakakita ng star. Ayun. Sabihin nasa labas sila. Nagpapastol sila. Hindi naman sila magpapastol ng December 25. So tamang-tama na ito ay bandang March. Mainit. Summer. Mga ganyan. Mga summer. So yung ganong practice hanggang ngayon is nagagawa pa rin sa Israel na ang pastolan talaga is month of March. Mga mga ganun. ganun siguro. Ayun. Ngayon, Pastor, yung sa kamatayan naman ni Jesus, masasabi, ano ba talaga yung kung yung birth date ni Jesus ay hindi sure, sa yung kamatayan ni Jesus ba, may specific date? Ayun nga, tama. Wow. Kasi, yung birth date, ang dami nag-aaway. Diba? Pero ngayon, syempre, marami na nakakita sa pagkamatay ni Jesus. Ngayon, meron ba tayong specific date na sinabi na ganitong araw na matay si Jesus? Physically, Jesus is dead. Parang ganun. Ang sa aking pag-aaral kasi 3 years si Jesus Christ nag-ministry. Nag-start siya ng ministry is 30 years old. Yes. Maingay, no? Oo, pas. Ipapagawa ko ng bahay. Layo-layo tayo sa maingay para mas maayos po yung Usapan. pakikinig ng mga listeners. Mukhang nakakarepent Okay na lang po po, si maingay. Pastor May ginagawa sa taas. Ayan. Layo ka muna, Pastor. Layo ka muna. Maganda yung usapan natin. May grinder. Sayang naman. At para na rin to sa sa kaalaman na rin ng mga followers dito. Para at least yung mga followers at listeners ng Usapang Berte, mabigyan sila ng fact check kasi karamihan, ang opinion mo lang di ba? Pero ano ba talaga yung totoo nangyari? Ano ba yung totoong sinasabi na galing sa Biblia? At ito, isang pastor pa ang nagsabi. Sige, Pastor. Okay. Wala na yung Okay. So, nung umidad siya ng 30 years old, nag-umpisa si Jesus Christ ng ministry. So, 3 taon siya nag-ministry dito sa mundo. And after 3 years, ay nahatulan na siya ng kamatayan. So, which is 33 AD. Ang 33 AD. 33 AD ang kanyang talagang last ministry at siya ay nahatulan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga ganong taon. Okay. So ito pala, Pastor, lubusin ko na yung pagkakataon dahil ito rin yung mga gusto kong itanong din sa mga tama yan. sa mga may alam sa Bible, mga Bible scholars. So ito, Pastor, by the way,
ano pala yung ano, 'di ba nakilala si Jesus, 30 years old siya, 'di ba? 30 years old si Jesus nung siya nag-start ng ministry. Ayun. Bale, kung titignan mo yung chronological kasi ang tangi lang natin na record is the Bible eh. Ang kauli-ulihan na record sa kanya is yung nawala siya sa templo. Tama? Nawala siya sa templo. And then nakita siya ng magulang niya, tapos sabi naman niya is ginagawa ko lang yung yung trabaho ng aking ama. And then after noon, ilang taon, ang daming Wala na. Tapos Naging tapos lumabas si record. Jesus, nangangaral na in the age of 30. Ang daming taon na 'yon. So kayo po, pastor, ano po ba ang mga theory nyo o nalalaman sa mga tinatawag nilang the silent years? Ayan, magandang usapan yan. Silent years. Oo, silent years. Kasi yung according to the Bible kasi yung hindi kasi lahat ng mga ginawa ng Panginoon ay nakasulat sa Biblia. Kung baga yung napakahalagang bagay na gusto niyang ipaabot sa sangkatauhan, yun lang nakasaad sa salita ng Diyos eh. Kaya yung mga silent na yan na sinasabi natin, hindi ko alam kung anong purpose na, pero sa akin binibigyan ko lang siya ng pananaw na yung mga ginawa niya talaga, yun lang yung aking yung kinukuha. Pero so technically, pastor, parang sinasabi nyo, wala kayong idea ano yung parang mga ginawa ni Jesus during those not unrecorded unrecorded years. Kasi nga ang sabi mo, kung ano lang yung nasulat, yun lang parang napag-aralan ng tao. The rest, hindi na natin alam. At ang diba? the point is naman ng is to magpalaganap ng kabutihan. Pero kasi pastor, even naman nung nagbi-ministry na si Jesus, 'di ba? Ang dami ring mga bagay or ministry na miracles si Jesus na hindi na record or wala sa Bible. Diba? Oo, tama bro. So parang yung gusto lang sabihin ni Direct Bert dito na sa tingin ninyo during yung time na huli nung bata at saka bago siya nabaptize, sa tingin niyo ano kaya yung mga ginagawa ni Jesus doon? Ano kaya ginawa niya? At bakit ano yung nalaman niya? Ano yung napag-aralan niya para maging si Jesus na para siya yung parang pinaka-legendaring Oo. na tao man o Diyos na naglakad sa lupa eh. Oo. Kasi yung panahon na yun nung umidad kasi siya ng mula sa kapanganakan niya, tapos umidad siya ng 9 anyos ay nag-silent ng kanyang life story. Tapos pagdating nung bumalik uli yung life story niya in the age of 30 years old. Kasi pinaano na din yung mga ministry, nag-ano na ang Panginoon eh. Kumbaga nangaral na siya, tapos gumawa na siya ng mga himala. Okay. Oo, dire-diretso na yun. Siguro yung pinag-uusapan naman din dito is yung yung tinatawag lang the historical Jesus. Kasi dalawa kasi ang Jesus eh. Yung isa historical Jesus, yung isa naman biblical Jesus. Yung biblical Jesus siya yung nakabase sa Matthew, Mark, Luke, and John. That's the biblical Jesus. Ngayon, the historical Jesus kasi sino ba mga na-meet niya? Si sino to yung nagkataon sa kanya, nagugis ng kamay? Si Pilate. Sino? Si Pilato. Si Pilato. Which is a history, totoong may Pilato talaga. Totoo. Totoo. Sabihin, totoo din si Jesus, na-meet niya yun.
Sila, Yeah. Oh. Ayun, si Cesar. Sino bang Ako yun, oh. ayan, yung alam ko ata si Augusto Cesar Si pata Augusto yung Cesar yun. kung Kasi, kung di ako correct me alam if ko- I'm wrong sa mga nakikinig. Alam ko sa second na yun eh. Yung Oo. second Pero na may si may si King Harold, may totoo sila, may meron silang concrete Harold. na King Herod. King Harold na meron silang concrete na Tao na ano. scripture na nung history. Oo. Pero Tama. kay Jesus, ang babasihan lang natin talaga yung Matthew, Mark, Luke, and John. Pero sa ngayon, di ba, Pastor? Lumalabas na, nagdidig na ng mga ano ngayon, di ba? Ng mga artifacts. May mga na-brought up na sila doong unang-unang panahon pa. Ay, oo nga, ito na. Ito po ba yung mga yung mga tawag niyan, mga relic? O mga relic. Mga relic. Pag-usapan niyo yung mga relic. Mga relic. Medyo familiar ba kayo doon sa mga ganong bagay, Pastor? Or meron ba kayong may ganun ba kayong background or pwede kayo i-share sa amin? Really? Yung mga wisdom, mga ganun. Hindi, yung mga relic, yung mga tawag lang na Holy Grail. O yung Holy Nail, yung mga mismong mga galing sa physical na gamit mula kay Jesus. Yung relic na yung turn of yung koronang tinik. Yung koronang tinik is natagpuan daw po yun. Sa koronang tinik, oh. Mga relic. So kayo po ba sa paniniwala po ba ng mga Christianity is itong mga relic pa na to is mga authentic o may other explanation? Hindi ko masyado pang may paliwanag. Sige, Pastor. Ay, Pastor Cesar, maraming salamat ha for being part of the podcast. Kailan ba lalabas to direct? Siguro kasi ito i-edit pa. Pero naka on air tayo. Pero ang release nito by siguro mga second week of this March. Second week of this March, Pastor. Itatag ka na lang namin, tapos yun na. Bali naman, Pastor, hati-hatiin namin. So, yung portion mo yung hatiin na. Kasi magiging release to eh. Oo. Pastor, maraming salamat. Okay. Alam namin na busy ka, pero pinaunlakan mo pa rin kami. Salamat sa kulitan, Pastor. Maganda yan. Once again, Pastor, i-promote nyo nga po ulit yung album niyo po. Okay, maraming salamat mga kapatid at nais ko muling i-promote ang aking album, ang Driver ng Buhay, which is the Lord Jesus Christ, yung driver ng ating mga buhay. Kaya kung inyong maririnig yung kantang yon ay yun yung magdadala sa atin na kailangan natin na si Jesus pa rin ang maging driver ng buhay natin. Okay. Yan mga katropang berde, maraming salamat. Pastor Cesar, God bless you and see you sa another Philcom event. Maraming salamat po, Okay, Boss Cesar. Okay, maraming salamat. God bless. So yun ito mayroon tayong tatawagan din natin. At sana si Pastor Cesar is ma-meet din natin siya personally. Oo naman. See you soon, Pastor Cesar. Nga pala, mga kausapang berde, shout nga para Mad Flip Clothing. Yan. Hindi mo nabanggit sa intro yan Ayaw nga pala. Pero sige, kakat ko na lang to. Sige, go! Mad Flip Clothing, nga pala, shout out kayo dyan and check nyo yung page. One of our sponsors yan as my artist, Genfel POGI. Sobrang solid na damit, pang pamorma, pang chicks, pang music. So shout out kayo dyan. Ayun na. Okay, Boss JC. Hello. Boss Laguna Boy. Boss. Ikaw ba ay may ginagawa o busy o may lalakarin?
Mamaya Ang pa mga naman. babae. Ito pala, Boss JC. Ay, pas tayo dyan, pas. Pas tayo dyan. Nakano tayo ngayon? Naka-on air ka. Naka-live ka ngayon sa podcast namin. Naka-on air tayo. Ganun ba? Nice, nice, nice. Ayan. So, sa mga listeners po ngayon, si Boss Laguna Boy, isa yan sa mga lumalabas din ng mga music video at mga inspirational na mga kanta. Okay, so, Boss Laguna Boy, sa mga nakikinig Yes, what's up? sa mga nakikinig ngayon, ano na? Magano ka muna. Ah. ka. Shout out sa mga nakikinig sa podcast ni Direk Bert. Ayan. Pwede ba mag-plug? Oo, sige. Plug mo na. Plug ko lang yung mga bago kong kanta. Hindi pala bago. Ngayon ko lang na-upload sa iba't ibang platform through DistroKid. So, pwede nyo siyang, just type in JC Tot, aka Laguna Boy. Yan. Lalabas yung mga kanta ko doon. Pwede nyo siyang gamitin sa Facebook My Day nyo. Pwede rin sa TikTok, sa YouTube, Yon. sa Spotify. So, nasa lahat na ng platform ng music yung mga kanta ko. Kailan mo yan nirelease, Pops? Kailan mo nirelease? Nung isang araw lang, Paps. Para matagal na. Sige, plug mo Dati yung mga... pinopromote ko na rin. Sige, plug mo na rin yung mga title ng kanta mo na papakinggan namin. Pero ano lang, 4 na song pa lang yung nirelease ko. Yung Tumawag Ka. Matagal na yun. Direct Bert yung music video nun. Ito Ngayon lang nga, nalagay sa Spotify. sinisilip na namin dito. Ang dami pala dito. Ito yung ka dito, nakadilaw ka dito eh. Ayan. Ayun. Pops, Yun. Salamat sa Pops, mga nakita kita, meron ka ng 24 monthly listeners. Wow! Shoutout sa Wow! Congratulations, 24, ang dami. 24 kayutot yan. Ayun. Sige. Let's go to the topic na tayo. Boss Laguna Yes. Boy. Kasi Pwede. pinag-uusapan naman natin dito is about the scripture, about sa Bible, and about naman din sa mga kung ano naman din yung opinion mo, nalalaman mo. Saan ba tayo? Sharing lang, ganun. Sharing lang. Ito yung tanong namin. Actually, yung last guest namin, hindi ito nasagot eh. Di nasagot kanina. Hindi nasagot. Pero ito yung tanong namin. 'Di ba? Siyempre lahat si Jesus may mga unrecorded at recorded yan, 'di ba? Works nung nandito siya sa lupa. Tama? Yung mga recorded diyan is yung mga nasa Bible, siyempre. At kung mga kung may iba pang mga document na record nga, 'di ba? Na outside of the Bible. So ngayon, sa tingin mo, Boss Laguna Boy, no? Nung starting 12 years old si Jesus hanggang 30, yung mga time na yon na hindi recorded. Sabi nga ni Direk Bert, silent years, no? Mga unrecorded years ni Jesus. Sa tingin mo, ano kaya yung mga ginagawa ni Jesus noong araw? At para maging si Jesus siyang nakilala natin ngayon. Ito, based on my opinion, sa tingin ko, nung 12 to 30 years old siya na unrecorded yung mga ginagawa niya, siguro, namumuhay lang siya as normal na tao. Kasi yun naman talaga parang purpose niya na kaya siya pinagkatawan tao para maranasan niya kung ano yung nararanasan ng isang tao. Kasi, di ba Diyos siya? Yes. So, para maranasan niya yung maranasan niya yung pakiramdam ng isang tao, para maintindihan niya kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Parang ganun, pinagkatawang tao siya. So, nakikits ko na. So basically, gets mo, Sir Direk Bert? So basically, ang sinasabi mo, kung ano yung nararamdaman ng isang normal na tao, pinagdaan niya rin. Katulad ng puberty din siya. Mga family Nagkaroon siya ng sabihin natin yung, kasi alam ko parang may time na
Parang nagka-acne rin yata si Jesus. Oo, siguro, di ba? Hindi natin alam, di ba? Pero Hindi natin alam kasi siyempre- tao siya eh. Di ba? I mean, Oo, di ba? half human pa Oo. rin kung siya. hindi, 100% human siya eh. 100% human siya, Oo. 100% God pa rin siya. Alam mo yun? Siguro Oo. tapos syempre nagugutom, di ba? Mm. Nauuhaw, nagtrabaho din siguro si Jesus. So parang parang Oo, di ba? Di ba nga karpintero si Jesus? Oo nga. So meron din Oo, siyang oo nga pala. meron din siyang profession. Baka pwede Oo, rin diba? pwede rin nag-aaral siguro siya sa Naranasan niyang sa school. naranasan Diba? niyang magkaroon ng kliyente, naranasan niyang magkaroon ng boss, naranasan niyang sumuweldo. Pwede. Hindi na siguro. Hindi na siguro ganon. Diba? Hindi na siguro ganon. Oh, diba? Siguro, yung typical na normal na tao lang, ganon. Kaya nga, siguro. normal na tao yun eh. Sumusweldo. Oh, Di ba? May boss. Kasi Di ba? hindi naman siya magkakarpentero kung wala naman siyang kliyente. Oo. Paano? Bagay. Kasi kung karpentero siya eh, di ba? Gumagawa siya, so Pero sa So sa technically, loob ng bahay nila, ganon. pwede. Pwede. Pero technically, Napapagod yung din siya professional kasi niya is carpenter. So technically, pwede na meron nga siya mga kliyente na nagpapagawa sa kanya. So, Pwede, at ngayon, Mga siguro, nagpapagawa ng lamesa, nagpapagawa ng at aparador, syempre, ganon. ang usapan nila, hindi usapan nila tungkol sa lamesa. Yung usapan nila tungkol doon sa paano siya babayaran, hindi tungkol sa magpakabait ka anak, magpakabait ka. Hindi ganoon. Normal na usapan. Normal. Oo. Oo. Kasi hindi pa siya nagmi-ministry during that time. Ah, So hindi pa. technically, ang usapan siguro sa tingin ko, nag-usap-usap pera din si Jesus. May part din na gano'n na sige, parang Nag-usap pera. magkano mo babayaran sa ganito, ganyan. Siguro na 2 gives tayo, 2 gives. pwede rin sigurong nautusan din siya na bumili ng suka sa tindahan, gano'n. Oo. Marami. Inutusan siya nung yung tatay niya dito sa Earth, di ba? Kainano niya sa Earth, di ba? Tama. Pwede gano'n. Saka ang nakikita ko rin sa scripture, kung babasahin mo kasi lumabas na si Jesus. 'Di ba ang huling tala ni Jesus nung nawala siya sa templo. Alam mo yung kwento na 'yan? Yung Sa scripture. Sa Bible mismo, 'di ba? Nung bata siya, nawala siya sa templo. Tapos natagpuan siya na nagtuturo doon, 'di ba? Nagulat yung mga doon mga Jews. Tapos, yun na, tumahimik na. Wala nang nangyaring wala nang record kung ano nang ginawa ni Jesus. Kasi lumabas ulit siya 30 years old nung pumila siya doon sa sa pinsan niya, sa doon. si John the Baptist. Direct, parang aga ng podcast niya para sa mahal na araw. Oo nga, no? Pwede. Pang mahal na araw yung topic mo. Oo nga, pero ang interesting din doon kasi mababasa mo lang si Jesus sa mga 3-4 na libro, Matthew, Mark, Luke, and John, tama? Sa edad na yon, 30 years old si Jesus, diba? 30 years old. Tama. Okay, so ganito ang ko diyan, nakikita ang analogy, no. Parang normal na tao din tayo. Na parang si Jesus din na nangyari. Kasi tingnan mo anong edad ba nagkakaroon ng maturity ang isang tao? Sa edad na sa 30? mga 30. Hindi, mga pwedeng 20s, gano'n. pag naging teen, mga Mature 13, ganon. matured na mag-isip pa, yung matured na mag-isip. Yung matured na, syempre, Yung mga ganung mga edad na. pwede mga 25 pataas yan. Ayan, Oo, mga ganun na, mga ganun. 25. Kumbaga, nalaman na yung tama at mali. At hindi nalalayo din kung tao si Jesus, sa silent year na yon, may nagawa siyang mga kasalanan. I technically... Pwede. I technically, Hindi ko masagot eh.
ano doon. Kasi sa tingin ko, even though na tao siya, 100%, hindi pa rin siya nagkasala. Kumbaga, parang, Okay. kumbaga, parang, sabi nga ni Boss Laguna Boy, no, na, oo, parang yung mga undocumented years na yon, ginawa niya kung ano yung ginagawa ng normal na tao. Pwede. Pero hindi siya nagkasala. Namuhay siya. Namuhay siya sa tao nang walang kasalanan. Saka talaga. si Jesus din ay Pwede, kasi di ba, at saka kung hindi ko matandaan kung saan sa Bible yun, pero parang meron sa Bible na sinabi niya na napagtagumpayan niya na lahat. Ibig sabihin nun, bilang isang tao, naiintindihan niya na, pero kaya niyang papagtagumpayan yung, Pero basta yung ganun. kumbaga Diyos something siya, like that. oo, pero bilang tao, bilang Diyos na Napagtagumpayan intindihan niya, niya pero yung- bilang tao din napagtagumpayanan niya kung ano yung mga pagsulit, yung mga pagsubok bilang tao. Pwede, yung Kasi- gano'n yun, something like that. Kasi sa tingin ko, hindi naman niya sasabihin yun kung alam niya sa sarili niya nagkasala siya. 'Di ba? Kasi nga tines pa siya sa desert eh. 'Di ba? Yung 40 days, walang pagkain, walang tubig, tines pa siya. At yung ano na yon, yung account na yon is kinuwento niya sa mga apostol. So Oo. yun ay isa yun sa mga part ng Silent Year. Kinuwento niya eh. So sinulat yun ng mga apostles. Pwede. Kasi tama kasi bago siya mag-ministry, ginawa niya na yun eh. Ginawa niya yung yung 40 days na fasting. Kasi isipin mo how fascinating, anong natutunan niya sa Silent Year, ano yung natutunan niya, ano yung nalaman niya para siya ay maging Jesus na kilala natin ngayon. Ano ba yung karunungang meron siya? Diba? Yes, sa tingin ko kung ganon, dahil kasi Diyos na nga siya, 'di ba? So lahat ng knowledge alam na niya. Siguro kung ako tatanungin diyan is si Jesus. Historical Jesus to Hindi siya biblical Jesus. Kasi biblical Jesus from Matthew, Mark, and Luke and John eh. During the silent year niya, si Jesus ay sa ibang relihiyon si Jesus ay propeta. Which Tama. is kiniklaim ng Propeta. Islam. Islam. Ngayon, bilang isang propeta, isang matinding karunungan yan. Ang propeta, tinuturing nila nung panahon na yon na genius person. Oo. Matalinong tao. Oo, kasi yung mga insights nila. Hindi galing lang sa Diyos. hindi laging Diyos lagi yung kapag sabing propeta ka, lagi lang kay God yung sasabihin mo. May mga filosofiya, Correct. mga logic, siguro pati math, alam din ng mga yan eh. Correct. Kasi sila number one na nagtuturo yung mga propeta. Ngayon, kung si Jesus ay isang propeta, siya ay pumasok sa isang matinding karunungan. Sabihin, may nagturo sa kanya, nag-aral siya, inaral niya ng matinding-matindi, nilalim niya yung aral na yon. At nung lumabas siya para magturo, lahat ng mga kaalaman na yon, yun na yung mga nalalaman na natin. Sabihin, meron pa nga nagsabi dyan na si Jesus daw ay nagpunta ng India. Oo nga, may narinig akong ganun. Narinig ko na yun, parang nagpunta pa nga daw ng Japan eh. Lahat ng mga filosofiya, yung kila Confucius, yung mga, kasi kung papasin mo yung filosofiya din ng diba, may mga art of war, mga gano'n, mga, parang, yung Bible, isipin ko parang, parang collective of quotes eh. Oo, pero, the thing here, only the Bible tells. If you're going to compare the Bible to other religion, di ba? Only the Bible and Jesus says that Jesus is the way,
the truth, and the life to heaven. Mm. There's no other way for you to get saved other than Jesus. Kasi yung iba, tinuturo nila that there are many ways to get saved. Oo nga pala, no, kasi sabi natin yung Confucius, meron din Confucianism. Oo. Ano din yun? maraming Relihiyon way. din yun. Pero technically, yung mga, yun nga, sila Muhammad, sila, sila Buddha, di ba? Yung mga, yan, lahat sila namatay at nanatiling namatay lang. Oo. Hindi sila katulad ni Jesus na si Jesus nung namatay, nabuhay, at nagpakita pa sa mga tao at alam mo yun. Bago siya Namatay yung katawan tao. Oo. Mm. Yes, correct. Yung human body niya namatay at after 3 days nabuhay ulit si Jesus. Mm. Which is yun nga yung pinag-uusapan natin nung nabuhay ulit si Jesus, nawala na yung earthly body niya, which is it turns out na lumabas yung yung kaninang pinag-uusapan natin. Well, ano ko naman, no? Kung pag-uusapan mo si Jesus, isipin mo yung Christianity na religion, no? Pero Yes, during that time of Jesus, si Jesus din ay may relihiyon. Which is Judaism. Oh, yes. Which So, is related sa talaga ba? Judaism. Related kasi sa Judaism pa rin naman kasi yung ni Jesus. Oo. Pero ang ang Judaism kasi yun yung parang yun talaga yung one of the yun talaga yung pinaka originator ng halos lahat na belief dito sa mundo. Kasi isipin mo yung Judaism naglabas siya ng Roman Catholic, siya ng Christianity, even Muslim, 'di ba? Even Islam, it came first from Judaism. Kasi bakit doon? Kasi si Abraham, which is the father of all nations, Oh. 'di ba? Si Abraham, father of all nations, ang anak niya ay si Ishmael. Wala pa si Jesus niyan. I mean, physically, nandun na si Jesus. Pero Panahon nila... Oo. As a God. Right. As a God, Alright. physically. Alright. Pero yung physically, wala pa. Yung nasa New Testament. Yung New Testament, hindi pa talaga si Jesus nandun na. Nandun na si Jesus. From beginning of time until the end of time, nandiyan na si Jesus. Pero if we're talking about characters in the Bible na present, hindi tinutok si Jesus during that time. Pero nandun si Jesus, okay? Baka nandun si Jesus, pero in terms of being character, parang sa kwento, 'di ba? Sa pelikula, nandun pa rin si Jesus. Nandun si Jesus, pero as of the moment, hindi sa kanya naka-spotlight. Okay. Parang ganon. Sige, tanungin naman natin si Boss Laguna Boy, no? Ito, Boss Laguna Boy, mula nung pagkabata Yes, yes. mula nung sa school, inaral mo si Jesus, tapos napapanood mo sa mga pelikula, umakatid ka ng mga simbahan. Sa'yo, ano bang pagkakilala mo kay Jesucristo? Para sa akin, Who is Jesus to you? Oo nga, no? Jesus, may creator, syempre. May savior. And parang may everything, ganun. Okay, so ito yung in relationship, no? Pero sa pagiging tao, pagkatao niya o pagka-Diyos niya, ano yung nakikita mo sa kanya? Ako for example, katanungin akong ganyan. Ako kung nakikita ko sa kanya, Sige. siya ay isang matalinong namuhay na tao sa mundo. Siya ay napakalakas niyang influencer. Siguro kung nabubuhay siya ngayon, Dami ang subscribers. siya Time subscribers, followers. na all-time Wala record. wala pang internet nun.
Pero ang lakas niyang maka-impluwensya. Oh, wala pang internet, wala pang Ah. kung anong social media. Ang dami niya ng followers. Siya yung malakas yung charisma niya. Yun yung mga siguro na Oh, syempre, para sa kumbaga sa panahon natin ngayon, nasa kanya yung lahat. Kumbaga siya yung parang top na na maraming followers. Kahit hanggang ngayon naman marami siyang followers. Kahit walang Facebook. Yeah. grabe, no? Jesus number 1. Diba? Sa mga next generation, magiging follower siya, no? Correct. Oo, kahit walang subscriber, kahit wala siyang social media, Grabe. maraming followers. Correct. Diba? Correct. Siya nagawa nun. Siya ang unang nakaimbento ng followers. Sa kanya naman lahat kasi galing lahat eh. Okay. Tama naman. Sige. Pero Lahat yun nga lang. ng karunungan. Pero Parang rin, di ba? In terms of recorded, in terms of historical si Jesus talaga ang nagpauso ng followers. Oo. Siya ang unang Diba? gumamit nun. Siya yung originator talaga. Follow and subscribe. Oo. Subscribe, di Kaya ba? nga sabi ni Jesus, 'di ba? Go and make disciples to all nations. Kung Diba? make and go disciples, follow. Sige, Boss JC, maraming salamat sa Ah. iyong pagkakataon Sige. na Pero sana yung Bible scholar ang in-invite niya sa podcast niya. hindi naman, ito generic to. Ini-interview naman din namin yung mga simple tao na ano para sa kanyang nalalaman. At syempre, nagugulat din yung ibang listeners na sila may nalalaman, dapat ako din. Para na-inspire Oo sila nga, na Tama. Pwede. Maganda nga yan. Mapapanood ba ito ng replay? Ay, Oo naman. i-upload to ng buo. Pero syempre, For upload. kasi 1 hour and 21 minutes na kaming nagsushoot eh. Okay. Pero hati-hatiin to. So hatiin na interview with Laguna Boy, ganun. Para naman, Yun. tapos may mukha Parang mo. sikat. May mukha mo sa gilid. Parang sikat ako dun Feeling ko sikat ako dahil ako in-invite nyo. Sige. Sige, salamat direct. Salamat Balita ko si Boss JC, pupunta to ng magpapaayos ng gulong to eh. Paps, totoo ba na Papatay change lang oil? ako. Ay, baka yan ha? Ibang change oil. Yes. Yung change oil yan ha? Literally. Paps, mag-ingat ka sa mag-change oil. Sige. Teka. Sige, Sige, salamat sa inyo. Bale, bago ka Thank umalis, you. magpano ka muna, mag-shoutout ka muna, busong batiin. Oo Kasi nga, meron shout tayong mga mo muna yung listeners mga ngayon. kanta mo. Page, sige. Shout out ulit sa mga listener ng podcast na ito. Papalo naman sa Facebook page ko, JC Tot, and sa YouTube ko, Laguna Boy Official. And yung mga kaka-upload ko lang ng music, pwede na siya sa lahat ng music platform. Just type in JC Tot. Lalabas na lahat ng mga kanta ko. Salamat sa inyo. Thank you. Bye-bye. JC Tot. JC Tot. Maraming salamat, Paps. Salamat, Direk. God Salamat, bless you Sir. and see you sa susunod. At sana, sa mga- God bless you sa inyong dalawa. Sa susunod, nandito ka na, personal ka namin kasama. Oo nga. Sa susunod, Sige, person kaya basta kasama. i-schedule nyo lang. Sige. God Salamat, bless you. salamat. Okay, sige. Bye-bye. Bye-bye. Yes. Ayun. Siguro, Paps, ito na rin yung tamang pagkakataon natin para makapagpaalam na, dahil halos ang podcast natin umabot na ng 1 hour and 24 minutes. Grabe yun. Parang ilang din yun. Pero alam ko, mukhang nakakabitin eh. Oo. Hindi, pero tama lang. For Ah. our second podcast. Actually, Tapos, yung first time na ganito, kung kung apat pa yung setup siguro, mas marami pa tayong ma-open up kung may Pwede. kasama tayo dito, may isa pa dito, diba? oh, Mas masayang kwentuhan yan. medyo mahaba-habang yun.
Oh. Mga nalalaman pag Baka mamaya may lalabas ng ano dito bigla, inom. Tapos, ay, kami na dyan. Banaya Dueski. Ayun, sige. So, ang conclusion na lang din natin, no? So, conclusion ko, mga na-topic natin kanina about sa creation, evolution, yung ano pa mga ba? yung mga dates, Mga dates, kung saan yung mga ano, important people. Sa akin naman, ano, di ko alam kung lahat ng makikinig nito is mga Christian. Pero siguro in general ko na, no, kung ano yung libro na inyong source in your faith, lalo na kung itong libro na to ay magpapadikit pala, magpapapunta ka lalo kay God, is required, required siyang gawan mo siya ng basahin mo, alamin mo siya in literal mo siyang sabi ito, ang Bible daw ang paraan para maunawaan mo is alamin mo siyang The literal. manual The manual way. of life. Oh yes. And then isabuhay mo kasi alam ko in that passage of that of that scripture, mapa Quran, mapa Bible or any book. Kasi yung mga book na yan o religion based is ang pinakapunto diyan is maging mabuting tao. Ayan. So doon yung naaral mo yung yung mga kabutihan sa kapwa. So alamin mo lang. Lalong-lalo na i-apply mo sa buhay mo na sa isang scripture na bawal magnakaw. Ikaw ba ay magnanakaw? Pero syempre, hindi ibig sabihin na magnanakaw na, kunwari magnanakaw ba ng pangarap? Malalim eh. Ikaw, what is your conclusion segment? So yun nga, actually may point ka rin doon sa sinabi mo, direct. Pero gusto ko lang din clarify, no? Na ako naniniwala ako na kahit kagaanong kabuti mong tao, kung walang Jesus sa buhay mo, kung hindi mo tinatanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, those efforts are just in vain. Kasi you have to accept Christ first as your Lord and Savior. And because of that faith, having faith in Jesus Christ, yun yung the Holy Spirit, the Word of God will start to move in your life kung paano ka magbabago. So basically, tanggapin mo muna si Jesus, yun muna yung una, tapos kung ano yung susunod, fruits lang yung mangyayari. Parang pag nagtanim ka ng puno, 'di ba? Pag tinanim mo yung buto, 'di ba? Yung butong yan, yun yung unti-unting magiging puno, tapos mag-ano ng bunga. So parang ganon. So yung faith, yung buto, kailangan itanim mo muna siya sa puso mo, and as it grows, you will bear fruit. Napakaganda, no? So Nabanggit mo yung seed, sabihin yun ay nagde-develop. Correct. Siya. So, hindi siya basta-basta na pag tinanggap ko si Jesus, bagong tao na ako. Hindi. Walang ganong naniniwala ko walang ganon. Siguro may immediate, pero iilan. Pero kahit na sabihin natin merong mga tao na immediate yung effect, meron pa rin na there will be part of your life na parang matagal mag-develop, diba? Kahit sino naniniwala. Sa bakit naman hindi lahat ng buto is parang munggo na 2 araw lang may seed. Correct. Yung parang mangga, 'di ba? Yung mangga, matagal, pero pag namunga yan, worth it. 'Di ba? Taon-taon meron kang tayo ay tayo may mga buto na iba ang timeline ng pagbunga. Kaya kung ikaw kunyari dalawang araw pa lang tapos may bunga ka na, tanongin mo sarili mo anong klaseng ka. Anong klaseng ka
puno ka, di ba? Parang Ah, ganun. Meron naman din puno na sadly naging puno nga pero walang bunga. Oo, di ba? Parang yung fig tree na kinurse ni Jesus. Sabi ni Jesus, gugutom si Jesus. Pahingin ang bunga. Walang bunga. O sabi ni Jesus, ngayon mismo mamatay ka na. Namatay yung puno. Paano kwento doon? Oo, totoo. Kasi nagugutom si Jesus eh. Nagugutom Ah, si Jesus para nagbi-ministry si Jesus. Okay. Nagugutom si Jesus. Gusto niya mag-food trip. Gusto niya mag-food trip. At nakita niyo May yung puno. nakita siyang puno ng igos or fig. Pagtingin niya, ano yung fig? Yung fig tree? Yung fig, alam mo yung dates? Nakakain ka Siguro na ng dates. gugugol ko yung mamaya. Sarap Ano yun. Ano siya, parang siyang, ba? Matamis siya eh. Matamis siya na bilog-bilog. Parang Fig gano'n. tree. Fig. Check niyo mga sabi ni Jesus, gugutom siya. Ganon. May nakita siyang puno. Walang date, walang bunga. Sabi ni Jesus, ngayon mismo, mamamatay kang puno. Ay, namatay nga yung puno. Ito, Yan yung fig. Yan. Fig tree. namatay yung puno. Oh, namatay yung puno. Real talk yun. Real talk. Kaya kung ikaw, wala kang bunga, kabahan ka na. Di ba? Kasi kung wala kang bunga, puputulin ka na lang, gagawin ka na lang. Oo, pwede rin yun. Di ba? Yun na yung Putulin ka na lang. Yun ay At pakinabang. least may pakinabang ka pa na bilang panggatong. Di ba? Pero Pero, kung may bunga, hindi puputulin yan. oo, kumbaga, sige, kunin ko to. Masaya siguro si Jesus, di ba? Kakain, di ba? O, bye-bye. Sige, mamunga ka pa. Pwede nga sabihin ni Jesus. Ganun. Pero hindi eh. Walang bunga eh. Walang bunga yung puno eh. Ang ginawa ni Jesus, wala kang bunga, wala kang kwenta. Mamatay ka na ngayon din. Namatay nga yung puno. Alright, so yun. Napakasayang usapan. At alam ko naman din na marami pa tayong mga klaseng mga segment. At ito pala, Jenfel, no? Bukod sa usapang berde to, so naging topic kasi natin ngayon is about religion, no? Basahan din nila na iba, under the sun yung magiging topic natin dito. Correct. About music. Kasi ang magiging mga mga artist din. Oo, tama. Yun nga mga kaberde, no? Even though nag-share ako about the Bible, we are still talking about many topics here. So, kung may mga questions kayo, Yan. Pwede pag-usapan natin. ano yung mga susunod na topics na gusto nyong pag-usapan natin, pagdiskusyonan, alam mo yun, comment kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Okay, so No. ngayon, na tayo outro. Intro Okay. kanina, outro ngayon. So, by the way, ako pala si Bert Portea from Berdeng Kahoy. Ako nga pala si Janfel, POGI. And then, signing off. Bye. Bye-bye. See you next week.